Alright mga kuno, dito tayo ngayon sa Eco Park. Medyo natagalan tayo ng balik dito. So finally nakabalik na rin tayo agad. Medyo mukhang maraming siklista ngayon dito eh. You know? Bago lahat mga kuno, please like, comment, and subscribe. And hit mo na yung notification bell para sa future videos natin mga kuno. Salamat! And don't skip ads, alright? Boss, long time no see. Oo nga eh. Boss. Ano ba sa ano? Oo, meron po Sabado. Alright, nakaikot na rin tayo, nakapagpainit tayo ng konti. So tara, punta natin mga kuno natin. Mga kuno, ba may shoutout kayo dyan? Alright, sila mga kuno natin. Yun. Ba may shoutout kayo dyan mga kuno? Mga kakuno! Mga kakuno! Alright, Ay sa inyo mga kakuno! yun o. Ay, sticker na yan. Ito. May sticker. Nagtawa naman. Ah, wala. ko eh, sticker Yun, yun o. Ay! Sticker kayo dyan o, marami kakuno! Ay, sticker! Ako sa goso na. Huwag po boss, huwag po boss. Ayan, sakto-sakto na sa bike yan. Dalawa po sa akin. Sige lang, sige lang. Sa kakuno! Yun o. Medyo matagal ako nawala eh. Oo, idol. Yun, no? Ba't ang tagal niya nawala, idol? Ha? Busy kasi ako last week. Tapos dadayo sana ako nung sa Beverly kaso umulan naman. Oo, mura nga po. Hey! Sticker, idol. Ano ba? Sticker ha! Pamimigay ako sa Natin, paano natin? Okay, long time no see. Wala akong glitch. Oh, bakit? Walang bala. Mamialong ka? Parang glitch. Oo. Sis mo. Atin naman. Oo ba? Yun o. Mga biker kuno. Yun, Shout no? out sa inyo. Alright. Shoutout kay Ring. Yun o. Hindi ko lang. Sticker ka na malakas. Ags. Oh, wait lang Ah. po. Oh, Jeremy, along lang kayo. Baby boy ah. Yan. Isa-isa kayo. Alright. Ayan o. Sige, kuha lang mga kuno. Sa inyo talaga yan. Bawi ko sa inyo yan nung ilang linggo din na ano. Yun o. Thank you. Ah, shoutout kayo. Alright, no problema. Ano po yan? Ay, sticker o. Pwede po man. Walang problema. Ano po ito? Ayan, sticker. Bikers Kuno TV. Ah, vlog. Ah. Okay, thank you. Thank you, thank you. Ayan. Okay. Nakakakulo natin. So, medyo matagal tayo nawala dahil busy tayo last week. Kaya, Love you. yun o. Medyo busy kasi tayo nitong nakaraang linggo. Ngayon lang tayo nakabalik ulit. So, dalawang 20-20 race yung hindi natin nalaruan. Alright, sige. Okay, mga uno. Intact tayo mamaya pagka nag-start na yung karera. A few moments later. Alright mga kuno, eto nag-start na yung MTB category 20-20 race na naman natin mga kuno. So ayan, kung mapapansin nyo, naka 0.5 kilometer na tayo. So kinat na natin, nag-skip na tayo ng papunta neutral zone. Nga pala kuno, para hindi kayo maboring sa vlog natin yung ibang footage dito ay cut na. Kumbaga yung mga boring na part hindi na natin sinama para siyempre goods na goods kayo mga kuno. So ayan, nakapasok na tayo ng race area. So may mga kasama nga pala tayo dito mga taga Bataan. So 6 kami dito mga taga Bataan mga kuno, from Team Padjak Kaibigan. Shoutout sa inyo mga kuno. So ayan, tamang 21 km per hour lang ang takbo. Napakiramdaman pa. Pero tignan natin kung anong mangyayari. Alright, dito tayo umuha ng unang move. Ala kasing gustong bumanat, so tayo na yung sumubok.
Pinacingan natin ng 40 to 41 km per hour. So ayan, sinisigsag natin yung daan para kahit pa paano yung sumusunod sa atin na mahirapan. So ayan, pahinga ulit tayo. Ganyan-ganyan lamang ako, no, para kahit pa paano mapaluwag natin yung baga natin tsaka hita. So ayan, may umatake na naman. So tara, sunod lang tayo. So dito ako, no, hindi pa natin totally kilala yung mga pwede nating kalabanin dito. So wala tayong kilala na possible na kumuha dito kasi panibagong set na naman ng mga riders. So ayan, nagbakbaka na naman. So dito hindi tayo sumunod dito agad, ako, no. Ayan, sumenyas ako na doon na kami hataw kasi sumunod lang kami doon sa humahabol sa breakaway kasi para makapag-reserve tayo ng lakas. Kung tayo mismo yung mag-e-effort para humabol doon sa breakaway, medyo malaki-laking power ang magagamit natin doon, ako, no. Nga pala, may napapansin ba kayong bago, mga ako, no? So yan, nagbalik na yung display natin ng bilis, distance, yung course natin, tsaka yung RPM ng padjak natin. So good to be back, mga kuno. So yun, umatake pa si Kier Lakasa. Pero tayo dito, tamang chill lang muna. Hindi tayo agad-agad sumusunod sa mga umatake. Nag-off ako doon kasi medyo nag-alanganin tayo doon. May bigla sumingit sa kaliwa natin. Buti na lang, medyo alisto na tayo. Pagpasensyahan nyo na ako, no, medyo puro hingal na naman yung vlog natin. Hindi na nawala yung hingal. Ayan, takbuhan natin is 38 to 39 km per hour. Ayan, si Apops, hindi ko na nakikita dito, nasa likod yata. So hindi muna kami nag-pattern sa tandem. Sabi niya kasi sa akin na hayaan na daw kung ano daw yung mangyari sa karera, yun na lang, wag na daw kayo mag-antayan. Gagawa daw siya ng sarili niyang style. Oh, may jeep pa. Oo, hindi ka sa kanan. Tamang joke-joke lang tayo sa karera. Tropa Pits! So yan, tamang 28 km per hour to 29 km per hour ang takbo natin. So tamang padjak-padjak lang, as usual. Yun! So yun, muntik na tayo doon, ako, no, kasi bigla siyang kumabig sa kanan. Oh, muntik-muntik ka na naman tayo, ako, no. Nako po. Wala si Apops, ah. Yun, si Apops. Aba, ma-overtake pa. Ayan. Haharap ngayon ata si Apops, ah. Nako po. Oh, yan, bumilis na yung kargahan dahil kay Apops. So yun, hiniyawan ko siya, si Papa, kasi sinesenyasyan ko siya na huwag magbitbit ng peloton. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yun kasi ewan ko ba kay Apops. So tayo naman ang babanat, yung ano, kasi katatapos lang din umarap ni Apops, try natin na rumimate para bumilis sa dalahan para kahit pa paano mabawasan ang kalaban kung sakali may pagod na. Kasi hindi lahat may capable na kayong isustain yung interval style na kargahan ka, no. Ito dito ako, no, huminto na ako ng pagkarga dito kasi paglingon ko nandun din ang peloton. So ito, meron na rin sumubok. Ito yung Team Philippines. At tayo, tamang tutok lang din tayo dyan, ako, no. Ay, hindi ko sure kung sinisenyasan niya ako or yung nasa likod namin. Basta ako, wala akong balak marap dahil kagagaling ko lang din sa remate. Kaya tamang tutok lang tayo, ako, no. So yun, dito tinry namin bumreakaway kasi pagkakaalala namin, dumistansya kami. Pagka remate namin, nakasunod lang din ng peloton. Kaya sinabi ko, kain lang. Kaya di na rin kami nag-effort pa. Kumbaga,
sumabay na lang ulit kami sa peloton. Kaya di namin diniretso dahil baka pag diniretso namin at mapagod, eh baka naman ma-check kami. So yun, si Kier sumusubok ulit sa harap. Recover muna tayo, hayaan nating may sumunod. Pag kami sumunod na, saka natin tutukan yung hahabol. Ganun gagawin nyo ako no pagka merong bumeremate pero meron namang umahabol din sa kanya. Based on my experience lang to ako no ha. Disclaimer lang sa mga pro dyan, yung mga professionals dyan na sanay na sa karate yung races at sa mga tactics. So ang napapansin ko lang eh pagka ganyang style na merong breakaway, kung meron lang din naman sumusunod na rider, eh hayaan mong meron muna isa o dalawa, tatlo o kahit ilan pa kakuno basta kaya mong sumunod. Basta hindi ikaw yung mismong hahabol dun sa breakaway kasi pag ikaw mismo ang humabol dun, alang assurance na masusustain mo yung bilis niya. So kaya dapat pagka mayroong ibang tumatrabaho, ibigay nyo na sa kanya kukuno. Kumbaga ayun na lang tutukan natin kasi mintres na mahaba yung trangko, eh medyo nababawasan yung power na ginagamit natin. Dito naghabol tayo at the same time di tayo nagbibigay na 100% para makadikit agad dahil alam natin na possible na nagtetestingan lang. Kasi ako no, pagka binigay natin yung 100% agad natin dito sa paghabol, kagaya nga na sinabi ko kanina, eh possible tayo maubos kakuno. Hindi natin masasabi ang sitwasyon ng karera. Baka mamaya pagkadikit natin eh bigla naman sila magrematean, hindi pa tayo nakaka-recover, tapos hindi pa tayo nakaka-recover, eh yari na ako no. Na-check na tayo pag ganon. Hanggat natatanaw mo pa ako no, huwag ka magpapanik na baka isipin mo na di ka na makakahabol. Kasi hanggat natatanaw mo yan ako no, may possibility pa na makadikit ka. Kaya huwag ka kaagad magpapanik na humabol. Kasi pag nagpanik ka at nagkataon na laspag ka na tapos mga ilang seconds lang nagkarga na naman, eh yari na talaga ako no, yaring-yari na. Hindi lang natin nagagawa yan sa previous vlogs natin kasi madalas na nangyayari sa atin yon bago pa tayo mag-vlog, kaya medyo dala na tayo sa mga ganong style. Tullaps nga pala to mga kuno, kaya i-maintain lang natin yung position natin tsaka yung speed natin para kahit papano eh hindi tayo naiiwan. Kumbaga kung sakali mo maiwan tayo, eh makakahabol tayo kasi kahit papano hindi naman tayo nag-e-exert ng effort ng 100%. So kumbaga mga 60 to 70% lang. So yun, tatandaan nyo ako no, hindi lahat ibubuga lalo na kung simula pa lang. Ito kakuno, ayos na likuan dito dahil sa motor ni Katropa Pips. Kaya lahat nakakaikot na ng tama. Kumbaga hindi na umiikot ng shortcut yung ibang mga riders. Kudos to you, Sir Katropa Pips. Habol mode na naman tayo mga kuro. So, yun na naman, yun lagi tayong sakit, yung liko, lagi tayo naiiwan. So, tara, let's go, trabaho na bago daldal. Bilis na naman natin ng 42 km per hour. Buti na lang ako no, hindi rin nila kasino na diretso. Siguro dahil nga sa malakas ang hangin ngayon ay kakuno, lakas ang hangin ngayon sa Eco Park. So ilang beses na tayo lumalaro dito eh na sunod-sunod na malakas ang hangin, kaya maliit ang percentage na marami magbe-breakaway. Ngayon nakadikit na ulit tayo ako no. Dito ako no, eh di ko napapansin si Apaps dito. Di ko alam kung saan siya nakapwesto. Basta ang alam ko lang eh focus tayo dito sa karera na to. Pero dito sa grupo na to ako no, eh 4 kaming tiga-Bataan dito. So di ko lang alam kung nandito bali ano kami, 6 eh. So di ko lang alam yung isa pa nating kasamahan na tiga-Bataan tsaka si Apaps. Di ko alam kung saan sila nakapwesto. So ito, pabalik na tayo papuntang finish line para mag-U-turn. Kausap natin yung nakalaban ulit natin sa Beverly, nasa kaliwa natin. Shoutout sa iyo ako no. Kaya ako sinabi yun eh, naghabol na naman tayo. Lagi na lang naghahabol. Ops. Nag-ops ako kasi nagilid si Axel. Yung gulong ko sa harap eh nasa gilid lang ng gulong niya.
sa likod. Kaya kung di natin nasinyasan, baka magkiskisan gulong namin. At ang mahirap pa, baka mamaya magkadisgrasyahan pa. Easy pa, easy. Pahinga muna. Sabi ko easy lang kay Apaps kasi gusto na naman niya humarap. Kagagaling niya lang sa likod pero gusto na naman niya humarap. This time di ko alam kung bakit niya ginagawa to kasi wala naman sa pinag-usapan namin yun eh. Nako po, talagang di ko malalaman sa style ni Apaps ah. Kahit yata ako nape-play ah. Joke lang, tandem kami niyan eh. Dito ako no, si Apaps na ang may bit-bit ng grupo, medyo nag-aalala ako dahil baka mamaya maubos siya kakabit-bit. Baka mahirapan na siyang humabol kasi nga kung naubos siya at wala na siyang reserve, lap 1 pa lang ako no. Tapos kung sakaling ganun yari na naman ako no. Ayan, bumibilis ang kargahan. Nagte-33. Kasi pabalik na naman. Tsaka, dito kasi sa Eco Park, yung pabalik na papuntang finish line, medyo rolling, medyo pabulusok. Hindi siya totaling patag. Unlike doon sa Beverly, patag lahat. So, yan. Hindi ko manana ulit. So, narinig nyo, sabi ko, gelang. Kasi hindi tayo agad magre-react doon mga kuno. Hayaan natin humabol. Tutok lang tayo sa mga naghahabol sa breakaway para di tayo masyado mapapagod. Kasi kung tayo ang mag-e-effort humabol, baka wala na tayong ibala sa susunod na lap. Bilis ang bit-bita no. Maabot ng 45 to 48 km per hour. Layo na ng peloton na. Kalat-kalat na ang mga riders dito. Yung tinututukan natin naubos na bago pa makadikit sa peloton. Kaya no choice tayo kundi tayo na ang mag-effort para makadikit tayo. O yan, buti na lang nakadikit pa tayo ako no. Medyo mabilis ang karera ngayon ako no. Sinenyasan niya may sakyan na kasalubong. Good thing na lang din ay may mga concern din sa kapwa siklista ang mga ito. Logi dito ah. Lahat ng... Kaya ako nasabing lugi kasi nasa pinakagilid tayo ng daan. Yung mga damo ay humahampas sa braso natin. Masakit ka kuno. Kaya ako nasabi yung ako no ay dahil bukod sa malakas ang hangin kagagaling lang sa kargahan. Kaya ganito lang ang bitbitan, tamang pacing lang. Chill lang ako. Huwag kayo masyado magre-react. Mga kasama natin ng tigabatan kada re-remate hinahabol nila. Kaya sabi ko chill lang kasi baka ma-checkan sila. Di pag nangyari yon sayang naman ang effort nila. Kasi kahit papano marami-rami na rin ang effort ang ginawa nila sa simula pa lang. So dapat mag-success siya hanggang huli. Para sulit syempre. Ay, si Apaps nasa harap na naman bigla-bigla na lang lumilitaw si Apaps Hindi ko na namamalayan, bigla na lang lumilitaw siya sa gilid. Tapos pagdating sa harap, mawawala ulit. Nako Paps, nako nga Paps, ano bang balak mo talaga? Ayan na naman si Apaps, siya na naman ang may bit-bit sa harap. Clueless talaga ako bakit niya ginagawa to Hindi ito madali para kay Apaps sa tingin ko. Dahil sa takbong 30 km per hour pataas, tapos headwind pa, talagang mainam na effort ang bibigay ni Apaps dito. Kaya talaga nag-aalala talaga ako dito medyo napupunta tayo sa likod, pero okay lang naman yan ako dahil malayo pa naman at may isa pa tayong lap. So okay lang to, medyo nakakapagpahinga naman tayo dito. Kaso si Apaps, ayun nga, nasa harap pa rin. Haba ng bit-bit ni Apaps first lap pa lang nag-e-exert na agad ng effort.
mga kuno, kung mapapansin nyo may nakadapa sa daan, si Katropa Pips yun, para kumuha ng magandang footage sa karera. Shoutout sa iyo, Katropa. Ayan na, nagkakargaan na ako, no. Malapit na kasi dun sa bilog na sumendo ako, no. Kasi pagka hindi nakapwesto na maganda dyan, may ipit talaga. So yan talaga, dito tayo, pumilit tayo sa harap para kahit paano di tayo matraffic sa likod. So yun si Apops nasa harap. Bit-bit niya pa rin ang grupo namin. Ay nako Apops, paki-explain. Wala naman to sa pinag-usapan. So ayan, medyo bumibilis na yung kargahan. Ang bilis ng bit-bit ni Apops, 37 to 38 km per hour So si Apops, tignan nyo kung mapapansin nyo, si Apops naka-aero position lang. Kung mapapansin nyo, parang chill lang yung padjak niya, pero ang bilis na. So diba, yan, ayun sinasabi ko sa inyo ako, no, laking bagay ng aero position. Kada karera ako, no, talagang mababanggit ko yung aero position kasi ang laking bagay talaga. So ayan si Papops kumaliwa. So walang sumunod sa kanya. So ayan, may aatake na naman. Tayo dito tutok-tutok lang. Sa time na to ako na bala ko tumutok kay Apops. Kaso naiisip ko baka merong tsumek kasi medyo mahangin din dito. Pagka dumikit tayo kay Apops, medyo malaki-laking power din na magagastos natin. Ito dito ako, no, hanggang dito sa humps na gulong hawak ni Apops. Kung tutusin, halos kalahati ng first lap ang bit-bit ni Apops. Ewan ko ba kay Apops kung paano diskarte niya. Ito mga kuno, siguro mga 3 to 400 meters na lang mag-u-turn na ulit tayo. Medyo nakakatawa nga lang ako, no, yung crowd dito nagsisigawan na, kala nila sprint finish na, pero isang lap pa talaga kami kakuno. Kaya nandiyan makikita nyo, nandiyan si Katropa Pips, yung motor niya ulit. Mio! Ayan, maririnig nyo yun sa Mio. Sa Mio tayo, dun sa Mio yung eto dito ako, no, medyo na-traffic tayo dito. Silang lahat nagkakargahan na. Tayo, habol na naman tayo. Ako, no, na-traffic kasi tayo dun sa motor. Yung nasa harap natin napahawak sa Mio, kaya medyo nag-alanganin tayo. So ayan, habol na naman. 39, 40. Naku po, 41, 42 km per hour pa. Tumataas pa ng 44, 45, oh. Habol na naman. Lagi na lang tayo nag-ahabol kakunuha. Ayan, buti nakadikit ulit tayo ako, no. Pwesto ulit tayo sa harap para kahit magrematihan sila alam natin kung ano nangyayari sa harap at makaka-react tayo kahit papano kung kakayanin natin, syempre. Kaya ako, no, mapapayo ko lang, hanggat kaya nyo humarap, humarap kayo. Di mo totaling harap. Ito nga yung ginagawa natin ako, no, di naman tayo totaling harap. Pero kung sa pwestuhan, medyo bandang harap na tayo. Ayun, yun siguro yung tamang term, no, no. Correct me if I'm wrong na lang ulit, mga ako, no. Open naman ako for corrections. So yung mga nagko-correct sa atin dyan sa comment box, nagpapasalamat din ako sa kanila kasi kahit papano nako-correct nila yung mga mali natin. Ay, narinig nyo yun, ano? Kaya sinabi nila kasi hindi kasali yun. Kaya sinabi nilang sabit lang. Dito na mas magiging intense ang karera ako, no, dahil lap 2 na. Panigurado ang lahat ng riders may tama na rin. Tignan natin ang mga susunod na aksyon.
Kung mapapansin nyo ako, no, ang bilis ng 30 km per hour lang, pataas. Dahil nagpapakiramdaman na, di katulad kanina, puro banatan ng banatan. Didisgrasya tayo dyan. Kaya sinabi ni Apaps yun, dahil hindi siya kasali. Pwede naman siya sumabay pero dun lang siya sa likod. Posible kasing masira ang diskarte ng bawat isa kasi akalain ng lahat na kasali siya. So dito ako, no, rematihan na. Pinipilit magpakalasan. Tayo tamang aero position lang para kahit di tayo masyado makatutok, maintain pa rin yung bilis natin at makakatutok pa rin tayo na maayos. Ito, kung mapapansin nyo, yung nasa harap natin, sinisig sa gandaan. Pag kasi di sanay sa ganyan technique yung rider na tumututok sa kanya, talagang kakalas kasi di consistent ang airflow sa tinututukan mo. Kaya tayo, sabay lang tayo sa pagsigsag para kahit papano hindi tayo kumalas. After ng kargahan, umarga naman ang isa nating kasama, yun nasa kaliwa. Dumistansya rin siya kaso nakadikit din ang grupo, kaya buti na lang din hindi niya na dinerecho kasi kung dinerecho niya baka mamaya ma-check siya ng mga kalaban natin ako, no. Tamang pahinga lang ang lahat dito kasi after ng kargahan, nandun din ang peloton. Talagang pinaghandaan ng mga riders ang 2020 na ito Walang gustong kumalas. Dito tayo sa likod ng humahawak ng trangko kasi medyo sumikip na sa likod. Di natin malalaman kung ano nangyayari sa harap kaya pumesto ulit tayo dito. Makasama natin to, yung dalawang nasa harap natin, si Axel at si Jerome ng Bataan. Ayan na, kargahan na naman. Medyo malapit na rin kasi yung U-turn, mga kuno. Malaking advantage kasi pagka naka-breakaway bago mag-U-turn. Kargahan na naman. Nako, Diyos, hanggang kailan kali matatapos ang kargahan? Yari. Medyo malapit na kasi ang U-turn kakuno, kaya ganyan. 600 meters na lang U-turn na. Kaya tinatry nila na magpakalas ng siklista para kahit papano mabawasan ng kalaban. Karga tayo ako, no, para tayo mauna sa liko. Para kahit magkargahan sila after ng pagliko, makaka-react tayo dahil nakaliko na tayo. Doon tayo lagi nahihirapan sa liko. Kaya ganun yung ginawa nating way ngayon para kahit papano makasunod tayo.
Di na natin diniretso ako no kasi nakadikit din sila agad sa likod ko. So antay ulit tayo na rider na haharap para sa atin. Kargahan na naman. Yun oh, si Apaps oh. Sumasabay, inam. Bigla-bigla na lang sumusulpot si Apaps. Di ko alam pwestuhan niya. Kaya nagugulat na lang ako, nasa harap siya bigla. Galit na galit padyak ni Apaps ah. Kahit turugoy mo yan! Kala si Apaps. May sumigaw, checkan mo. Sinabihan niya si Jerome pero di ata narinig ni Jerome kaya siya na lang ang kumana. Believe din ako dito, kanina pa karga ng karga. Kung natatandaan nyo, siya yung nakatulungan natin sa vlog natin na paano humabol sa peloton. Shoutout sa'yo, ako no, kung nanonood ka man. Kung mapapansin nyo dyan sa mapa natin sa baba, nasa kalahati na tayo ng pabalik. Kaya wala nang nagkakargahan. Bukod sa nagpapakiramdaman, nagre-reserve na rin ang lakas para sa sprint finish. Medyo tumataas na yung pacing kasi 2.4 kilometers na lang bago mag finish line. Kung tutusin, malapit na yun kakuno. Humanap na tayo ng spot dito para makaharap kasi pagka nasa likod tayo at umabot dun sa may bilog, pagka nagkargahan na, mahirapan tayo makahabol dahil kadalasan nagkaka-traffic din doon. Talaga nag-effort tayo humarap. Eto ako no, tamang tutok lang tayo sa nauuna. Nagre-reserve na ako ng lakas dito kasi konti na lang finish line na. Kaya kahit medyo mabilis ang bitbitan niya, tinitiis lang natin. Dito nagsisimula ang kargahan. Subukan kung makakalayo o hindi.
Nakakuno, may umatake na. Di natin nabantayan na maayos, pero okay lang yan dahil meron pang 500 meters para makipagbuno sa sprint finish. Di na ako dadaldal pa, Kakuno. Panoorin nyo na lang kung ano mangyayari. Medyo unexpected ang pangyayari na to. Yun na nga. Sumigaw pa nga. Comment down below kung bakit ako napasigaw dyan. So yung mga possible nakakaalam ng dahilan dyan yung mga nakalaban ko lang din, tsaka yung mga spectators during race. So yun. Maraming salamat sa pagpanood, Kakuno. Ayan, panoorin nyo yung vlog ni Apap sa susunod na upload natin. Ayan, abangan nyo yan, Kakuno, para malaman natin kung anong style ba ang ginawa na doon, o ano ba naiisip niya during race. Alright, ito. Tapos din. Ito, Team Bataan. So, yun lang mga Kuno. See you next year. So, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo mga Kuno. So, for me videos like this, please like, comment, and subscribe. And hit mo na rin notification bell para sa future videos natin, Kuno. Salamat! Alright!